Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Pasensya na po yung video recording kahapon po ay naputol, no? Okay? Because well, there are circumstances that I cannot control, no? As far as my cell phone is concerned. Anyway, we will start where we stopped yesterday, no? So binanggit ko po kahapon na hindi lang po sa baga ang target, although ang baga ang number one target ng TB na mikrobyo, pero galing sa baga, okay, ito po ay pwedeng pumunta sa iba't ibang parte ng katawan. Katulad ng yung sinabi ko po na kulani or lusay or lymph node, okay? Pwede rin pumunta ito sa mga buto, no? Katulad sa yung sinabi ko po sa likod, no, yung vertebral column natin, no? Yun po ang poste ng katawan po natin. At pag nasira po yung buto natin ng vertebral column, ito po itawag natin na Pott's disease. At pwede rin po ito pumunta sa brain, no? At ito po ay maresulta ng meningitis, no, or tuberculous meningitis. Pwede rin po ito pumunta sa gastrointestinal tract, no, lalo na pag matindi po yung tuberculosis ng isang pasyente, no, marami na pong butas yung kaniyang baga at super dami po ng mikrobyo sa mga butas na yun at tinatawag po natin na cavities or cavitations ng lungs. At tuwing inuupo po ang pasyente, yung plema po ay super dami po ng mikrobyo ng TB. So pasensya na po kung nag-almusal pa po kayo, no? At pag nilunok po niya yung plema niyo na super dami po ng TB na mikrobyo, syempre diretso po sa itong gastrointestinal tract natin at pwede ito mag-cause ng TB ng gastrointestinal tract, no? Or lalo sa ileum, no, na tinatawag natin na TB ileitis, no? Or pwede rin ito pumunta sa yung parte ng babae, yung reproductive tract or genital tract ng babae, no? Yung tubo ng mattress, pwede rin po pumunta doon yung TB na mikrobyo. Anyway, bakit sinabi ko po na lahat po tayo, meron po tayong TB? Well, of course, we have to differentiate yung term na TB infection at saka yung TB disease. Okay? Hindi po pareho yan, no? Although, ang dahilan pareho, which is yung mikrobyo ng TB na nalanghap po natin, okay, at pumunta po sa baga po natin. Yung TB na mikrobyo na napakarami po sa hangin, no? Hindi lang po dito sa Davao City, pati po buong Pilipinas. Hindi po natin maiwasan yan kasi ang daming pasyente na po may tuberculosis, no? Pero parang parang nagko-contest rin sila ng HIV, no? Na nabanggit no po sa social media at saka mainstream media na ang incidence ng HIV infection, okay, ng new HIV infection, I think is more than 50 cases per day na didiskubre na meron pong bagong pasyente na meron pong HIV infection, no? Anyway, balik tayo sa tuberculosis. So, ang hangin po natin ay marami pong mikrobyo ng TB. Bakit? Kasi ang daming pasyente na meron pong TB ngayon. Bakit maraming pasyente ngayon na meron pong TB? Okay? Kasi po, sa paghina ng immune system nila, okay,
yung mikrobyo na TB na sa baga nila, dati po natutulog. Ngayon po nagigising, okay, at nagmo-multiply at sinisira nila yung baga. At pag sinira nila yung baga, syempre, ang resulta po ay plema. Okay? Kaya po, nag-umpisa sa TB infection, ngayon po ay naging TB disease. Okay? To be precise, ang TB infection, which yung sinabi ko po, lahat tayo meron TB infection because lahat tayo nakalangha po ng hangin na meron pong TB na mikrobyo. Kaya nung pumasok yung mikrobyo at tumira sa baga natin, I don't think may exception kasi we breathe the same air in Davao City at in the Philippines, na which has TB na mikrobyo. So nung pumasok yung mikrobyo sa baga natin, then practically we are infected. That is why ang tao po natin a TB infection. Okay? Meaning, okay, it is the mere presence of the TB germs, okay, which has entered our lungs and which has started to live in our lungs, although not necessarily multiplying, but when they enter our lungs, pag pumasok po yung germs na TB sa ating baga, okay, natutulog lang po sila pag malakas po ang ating immune system. Kaya po lahat tayo meron po tayong TB infection, which is just the mere presence of the TB bacilli or the TB microbe inside our lungs. Okay? Bakit? Kasi, syempre, paglabas tayo sa puwerta ng ating nanay, no? Yung unang langhap pa lamang dito sa mundo na ito, dito sa Davao City at saka sa Pilipinas, yung unang langhap pa lamang, ay maring pumasok na kaagad yung mikrobyo ni TB sa ating baga. Kaya, I think, wala po ito sa libro. Pero I presume, anong basis natin? Siyempre, common sense. Kasi ang mikrobyo na sa hangin siyempre, pumapasok yung hangin sa lungs ng lahat ng Pilipino. Kaya po, automatically, I would say, no, although wala akong clinical evidence, no, this is just mere common sense na lahat po tayo may TB na infection. Ano po yung TB disease? Binagkit ko na po, no? Pag sinira ng TB na mikrobyo yung baga natin at nag-umpisa na po tayo nagkaroon ng ubo, ng plema, naglagnat, pumapayat po tayo, yun po ang tawag natin na TB na disease. Maraming salamat po.